Meron nga isang kwento, sabi ng isang author ng libro, sabi niya, ang tao ay pag siya ay mahirap, isa lang ang kanyang aim sa buhay. Ano ang aim niya pag mahirap siya? Magkapira. Tama? Yan ang aim. Sino ang gusto magkapira? Sino ang gusto magkapira? Sino ang gusto magkapira? Grabe naman kayo, sisigawan ko pa kayo. Lahat naman kailangan nyo yan. Ha? Hindi kayo makakarating dito. Wala kayong pamasahe. Ha? Huwag tayo maging hiprokito. Totoo yun. Lahat tayo nangangailangan pera. Pero ang problema, pag ang tao nagkapira na, sabi doon sa libro, ay may kondisyon niya na hindi siya pwede mabuhay kung walang pera. Ha? Kasi nasanay siya na may pera. Tama ba yon? Hello? Amen. Hindi makaimin yung iba, walang pera. Si brother rin may pera, kaya nakaimin siya. Ha? Pero gusto ba niya magkapera? Amen. Ha? Kailangan din yun ng faith Para magkapera, kailangan nyo yan Ha? Pero hindi yan ang topic ko, hindi pagkapera. Pero kikwento lang ako na ang tao ay mayroon mind conditioning. Ha? Hindi ka masaya kung nandito ka ngayon na hindi ka nakaprepared para pumunta rito. Hindi ka masaya. Ha? Pero kung nakaprepared ka, pumunta rito, ikaw ang pinakamasaya. Hello? Sino ang hindi nakaprepared? Re-review ko para makaging prepared. Ha? Nais ng Diyos na kung anong mayroon tayo, ibigay natin sa Diyos. Ano ba ang mayroon tayo? Di ang mayroon tayo, wala namang iba kundi magtiwala o magkilala o manampalataya sa Diyos. Ano man nga nasa iyo, hindi iyo, sabi ng Biblia. Ito ay galing sa Diyos. Sa John chapter 3, verse 27, walang bagay nga nasa iyo na hindi galing sa Diyos. Kaya dapat ibigay mo sa Diyos. Ang inyong pag-upo, kung masaya ka, hanggang maghapon masaya kayo. Amen. Say amen? Amen. Kaya, pag ang tao marami ng pera, nasa kondisyon niya, na lagi niya inisipin niya, hindi na ako pwede magbuhay pag walang pera. Kaya sabi nila, dahil may pera na ako, ayaw kong bumalik sa paghihirap. Gusto niya yon, pero lahat ng tao, hindi niya control ang bukas. Hindi mo pwede masabi dahil mapira ka bukas, hindi ka mahirap. Hindi mo hawak yun. Pero pag ang tao ay nakondisyon na ng ganon, at iisipin niya, dahil marami na akong pira, ay lalagay sa utak niya, sa kondisyon niya, kailangan ko pa ng mas maraming pera. Hindi ba? Kaya, tingnan mo, yung nasa gobyerno, marami ng pera, hindi na kanila alam, paano gamitin. Sa panahon ni matandang Marcos, sabi ni Ismeña, okay, ikaw Marcos, mahirap ka naman. Sige, para patunayan na hindi ako magdanakaw, magkatay tayo ng isang baka, pera ang gatong. Alam mo ninyo yung istorya na yan? Totoo yan. Dahil ang mga magulang ko nasa politika, ay isang issue yan. Isa yon sa naging desisyon ng magulang ko, kung sa panahon na ang tatay ko ay liberal, ang nanay ko ay nasyonalista, nagsama sila, nang sila ay magsama, ay dumating ang araw na si Marcos ay nasyonalista, ay liberal, at siya ay kinumbinsi ng nasyonalista na tumakbo, ang mga magulang ko ay nagtatalo. Nagtatalo sila. Ikwento na lang nila yung kay bata pa ako, 6 na taon pa lang ako, mahigit kumulang. Pero pagpapatunay ng totoong sinasabi ko, ang lahat ng tumakbo sa panahon na yon ay hanggang ngayon, memoryado ko sa loob ng 5 o 6 na taon ng edad ko. Kaya in short, ang tao ay mayroon tinatawag mind setting. Pero tingnan mo, mayayaman na ang mga tao, pero involved pa sila sa mga korupsyon. Ano yon? Sakit na po yon. Sakit yon sa kanilang isip na kailangan nila humanap ng pera. Pero ang mga Kristiyano ay iba. Kahit siya may pananampalataya, kailangan niya palaguin ang pananampalataya. Saan kayo bilang doon? Sa pananampalataya na ito o sa isang human idea sa kanyang isip? Saan ba niyo ibibigay ang inyong buhay? Pagpipili po natin yan. Excuse. Pagpipili natin ang lahat ng bagay. Hindi iyan ay
hindi yan ay kinokontrol ng Diyos sa inyong buhay dahil yan ay inyong decision. Katulad ngayon, nandito kayo, maaari ang iba nag-alinlangan pumunta rito, pero ang iba ay gustong-gusto makarating dito, ay pagpipili nyo. Pero dahil narito kayo, ibig sabihin ay napili ninyo ang panig ng Diyos. You say amen? Ha? Kaya nawa, hindi kayo lalabas ng lugar nito na walang pagpapala mula sa Diyos. You say amen? Kaya ang title natin ay Growing Faith After the Storm. Alam mo, ang karagatan, kahit walang storm, may karakter yan. May karakter yan. Ang dagat ay kahit walang storm, may karakter yan. Ang tinatawag niyan sa mga mangingisda ay unos. Hindi typhoon, kung hindi unos. In short, ang dagat ay may karakter. Kaya yung mga anak ko, maliliit pa yan, sinasabi ko sa kanila, tingnan mo yung dagat yan, malinaw. Pero alam mo ba, kung mayroon mapanganib na lugar, ay walang iba yung karagatan. Bakit? Dahil kahit malinaw yan, ay darating ang malakas na agos ng ilog o ng tubig o ng dagat at ng hangin, ay ang dagat ay magiging mapanganib. Pero alam mo ba, na ang paglilingkod natin sa Diyos ay nasa gitna tayo ng karagatan. Nasa gitna tayo ng karagatan. Kaya nung ako'y bata pa sa pananampalataya naalala ko yung kantang Jesus Pilot Me. Jesus Pilot Me. Naalala ba ninyo yung kanta na yan? Kailangan natin ang Diyos na siyang ating gabay at patnubay. Kaya napakahalaga po yun na maintindihan natin. Now, ang salitang faith ay common sa tao. You say amen? Common sa tao, mananampalataya o hindi, nagiging usapin yan. Pero minsan dahil common, kahit mananampalataya, nakakalimutan na yung faith eh. Ha? Nasa isip pa ba niyo ang salitang faith? Ha? Kasi dahil lahat ng bagay, sabi pa nga ng anak ko, ang taong matalino, sa sobrang talino, ay nakalimutan niya na siya ay isang bubo pala. Ha? Dahil maraming matalino, nagtatali-talinuhan, pero bubo pala. Ha? Maraming taong masasalubong nyo. Pero sabi ko naman sa kanya, okay lang yung taong matalino na hindi niya alam na bubo, kay samantala may mga taong bubo na hindi niya alam bubo siya. Hello? Ha? Bakit hindi niya alam na bubo siya? Anong dahilan? Bubo nga siya eh. Ha? Ang pananampalataya ay dapat maintindihan natin na ang pananampalataya, yung word na faith, common in the Bible. Sa Old Testament, may faith, pero ang Biblia nagtuturo sa New Testament na there is a faith na kaiba sa faith sa Old Testament. Why? Because ang faith sa Old Testament ay kaya nila kontrolin ang lupa, ang mga hangin, ang mga bundok, ang mga gira, digmaan. Pero ang faith nila ay hindi nakapagdala, matakasan nila ang impyerno. Nahok pa rin sila sa impyerno. Ngunit ang pananampalataya sa New Testament ay kaiba. Dahil ang pananampalatayang ito ay hindi atin. Ha? Alam ba natin ang pananampalataya hindi atin? Ito ang pananampalatayang ito na kung mayroon ka, ang isinisecure sa iyo ay ang eternal life. Kaya napakalaga na maintindihan natin. Dahil ang hindi magtatagumpay sa storm, sa inyo na ang faith mo ay inyo yan. Ang tawag ng Biblia sa New Testament yan, belief. Lahat ng tao ay may belief. Maging Jewish ka, maging Hindu ka, maging Buddha ka, maging sa Japan ang tawag niyan, yung belief nila. Mga ganyan na ang kanilang paniniwala sa Diyos ay nakabase sa kanilang experience. Katulad na lang, ang Roma naniniwala na ang January 1 ay bagong taon. Tama? Pero pag inalam mo talaga ang kasaysayan, magugulat kayo na ang January 1 ay hindi ito ang unang practice ng Roman na bagong taon. Why? Because ang taon nila ay 10 months lang. Wala silang January nung unang panahon. Wala silang February nung unang panahon. 10 months lang. Pero pagtakbo ng panahon, nagkaroon ng January. Kanino in-address niya ang January? Sige nga, mga historian. Kay Janus na may dalawang mukha.
isang muka, may kaliwa, may kanan, nagpapakita ng lumang taon at bagong taon. Ganon ang paniniwala. Ano man ang mga paniniwala ng tao, ay hindi yan, walang kinalaman yan sa faith na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi ko kinukontra kung anong paniniwala ng iba, dahil hindi ko trabaho yan. Trabaho ng mga scientists, trabaho ng mga politician, kung paano baguhin ang taon, kung paano ianyo sila sa kasaysayan. Pero ang aking gustong ipakita sa inyo, yung salitang faith na ito. Ano ang katangian ng isang faith? Ang katangian ng isang faith, kung may unbelief ang isang tao, ano ang sabi ng Biblia? Kailangan putulin ang ugat ng unbelief. Kailangan yung unbelief mo ay putulin, yung ugat na yan. Generally speaking, kahit anong galing mo, anong husay mo, yung unbelief mo kailangan putulin na ugat. Kung ugat ang pinag-uusapan, ang faith ay isang ugat din. Kung ugat ang pananampalataya, ay dapat malaman natin, kung pinutol ang ugat natin na unbelief, kailangan mapalitan ng ugat ng ating Panginoong Kristo Jesus. Una, saan galing yung faith? Faith, sabi ng Korinto, ang faith ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. In short, hindi galing sa iyo. At hindi galing sa iyo. Foreign thing. Galing sa ibang, kung saan galing at dumating sa iyo. At dahil dito, dahil ang pananampalataya ay dumating sa iyo, ang tanong, mayroon ka na ba nito? Kasi hindi pala ito iyo. Tingnan natin ang ating sarili, mayroon ba tayo nito? Kasi kung hindi sa iyo, ibig sabihin, hindi mo katutubo yan. Hindi iyan pagsilang mo ay mayroon ka nito. Why? Dahil ito ay nawala ng ang taon magkasala doon sa Eden. Nang magkasala, nawala ang pag-asa ng pananampalataya dahil ito ay kinuha ng Diyos at sinilihan ng Diyos at tinubos ito ni Kristo. Nang tinubos ni Kristo, ibinalik sa iyo. Pero ang tanong, mayroon ka na ba nito? Kasi kung wala ka nito, siguro umabot ka ng 50 years na paglilingkod, nagtatanong ka kung mayroon o hindi, wala. Pero 5 years lang, 10 years lang, dapat sigurado ka mayroon nito. Kasi itong pananampalatayang ito, ay yun ang magpapatibay sa iyo, magdadala sa iyo, patungo kung saan gusto kang dalhin ng Panginoon. Yaman ito ay ugat, nagmula ito sa isang binhi. Tama? Wala naman may ugat na walang binhi. We say amen. Kaya kailangan ito matukoy kung anong klaseng binhi. Sa Ephesians chapter 3, ito ang paggagamit ng salita. Huwag kayo mag-alala, sabi pa ni ng isang preacher nag-i-introduction pa lang ako. 1 hour daw, introduction? Kaya natin yan, 4 hours, kaya natin yan, ng introduction, 4 hours. Pero kaya natin, lalo na nung bata tayo. Pero ngayon, tama na yung 3 hours. Sabi dito sa Ephesians 3. Sabi dito sa 16, ito ang sabi dito, in whom the whole family in heaven and earth is named. Thou he will grant you according to the riches of His glory. Diretso tayo sa His glory to be strengthened with might by His Spirit and inner man. Yung spiritual inner natin, kailangan ito mayroong position. Mayroong position yung inner natin. Hindi yung ating panglabas. Yung ating panglabas, yung kapugihan natin, yung kagandahan natin, lagi ko na sinasabi, pag edad mo ng 25, papangit ka na. Hindi na yun. Yun ang sukdulan ng tao. Pagdating ng 25, yun ang sukdulan mo. Kung pugi ka, maganda ka, yun ang hangganan mo. Pero pagdating ng 26, 27, 28, ay papangit ka na. Pero ang spiritual, dapat, hello?
Ano pa ulit? Dapat ang spiritual ay paganda. Pag ikaw ay spiritual, ay paganda ka ng paganda. Paganda ng paganda yung katangian ni Kristo, yung image ni Kristo. Yung image nga saan ay nawala sa Eden dahil ang lalaki na si Adan ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili para tubusin ang kanyang asawa, at ang image ay kinuha ng Diyos at ito ay sinilihan ng Diyos. At ito, nang si Kristo ay dumating, ay binigay sa iyo ang pananampalataya niya upang magsimula uli na ang image ni Kristo ay lumitaw sa iyo. Kaya, walang pamimiki, walang sasabihin na sumama kayo sa grupo dito kasi kami dito ay magagaling magpaliwanag. Hindi po, hindi kailangan ng magaling na paliwanag. Kailangan ang karakter ni Kristo ay unti-unting makita sa iyo. Walang 24 hours na manifestation, pero kailangan unti-unting makita sa iyo. Sabi diyan sa 18, sa 17, that Christ may dwell in your heart by faith. Hello. Sabi diyan, that kailangan si Kristo ay magdwell sa puso mo by faith. Hindi by companionship, hindi camaraderie. Kaya ako nagpatuloy sa ministry within mahigit kumulang 50 years. Walang camaraderie sa akin. Kailangan ng tao makita ko nakatayo sa salita ng Diyos. Hindi, kailangan ng ano pa ang mayroon ka dito sa lupa. Pagdating ng 90 years mo sa buhay, mawawala ka na. Yung dati mong pinahanga sa iyo, sa iyong galing, ay mawawala na rin. Pag nawala ka, wala na rin sila. Tama? Pag nawala na kayo parehas, ang susunod ay sa presensya na kayo ng Panginoon. Doon na kayo magsusulit. Ang sabi, that Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted. Napakalaga po yung ugat. Binanggit ng yung ating pastor, sabi niya, yung lugar nila, pag bumabagyo, ang mga puno ay tumatakilid. Pag tumatakilid ba ang puno ay negative ba sa puno yan? The answer is no. Why? Pag tumakalid ang puno, ibig sabihin may mga ugat na putol sa ilalim. Tama? Amen. Pag naputol ang ugat, ay karakter ng ugat na magsanga-sanga ang ugat. Tama? Hello? Nagsasanga-sanga ang ugat na naputol. At pag ito ay nagsanga ng 5, 6, ang punong iyan ay lalo siyang tatatag. Pero hindi lang yun, mga kapatid. Ako nagtrabaho sa laging ng mahigit kumulang 6 na buwan. Naging skiller ako ng laging. Pag walang pasok, ay tinuruan ako paano mag-skill ng kahoy. Nagtataka ako sa mga malalaking kahoy. Ang katawan ay parang pilipit. Alam, nakakita na kayo malalaking puno na pilipit ang forma. Bakit napipilipit? Sa ibang mga puno, sa hindi tinatamaan ng mga malalakas na hangin, ang kahoy ay dire-diretso lang. Pero sa mga tabi ng dagat, ay ang mga matataas na bundok, ang mga kahoy ay mga pilipit. Alam mo ba, pag ang kahoy na pilipit, mahirap sinsuhin yan. Mahirap sinsuhin, kaya ang kahoy tumitibay dahil sa malakas na hampas ng hangin. Noong unang panahon, ang mother ko nag-i-issue ng ticket sa barko, kaya ng aming mga kabataan ay labas-pasok kami sa barko, Leyte, Manila, Ang mga bagyo ng signal number 2, hindi pinapansin ng mga kapitan yan. Bakit? Dahil ang mga kabundukan ng unang panahon ay puno ng mga kahoy. At ang signal number 2, hindi pansin sa dagat. Alam ba ninyo yan? Pero ngayon, wala na yung mga kahoy, wala na rin mga bundok. Ay, pag tumama ang hangin, signal number 1 pa lang, damang-dama na sa karagatan. Dahil ang karagatan ay may karakter na pag gumalaw ng tubig ay ang tawag niya diyan. Ang tawag niyan? Okay. Nagtatanong ako para hindi kayo tulog, ha.
Alam ko yun, pero tiyatanong ko lang kayo. Para parte kayo ng usapang ito. Kasi baka maging kwento ninyo, sabihin niya, ano ba mensahe ni Brother Claro? Wala naman ako naintindihan. Ngayon, ang faith ay hindi galing sa atin, galing kay Kristo, ngunit bago dumating kay Kristo, galing saan to? Galing sa Diyos. Romans chapter 3. Kaya itong faith na itong pinag-uusapan, mahalin ninyo kasi ang faith na ito ay mahalaga pala, galing sa Diyos. Chapter 3. Anong sabi diyan? Chapter 3, verse 3. For what if some did not believe? Kung hindi ang tao manampalataya, hindi maniwala ang mga tao na ilan na hindi manampalataya, anong pakialam ng Diyos noon? Mayroon? Wala siya pakialam doon. Kahit tayo, wala tayong pakialam sa hindi mananampalataya. Ayaw ko kayo kung may pakialam kayo. Ako wala akong pakialam sa hindi mananampalataya. Pag pinag-usapan espiritual. Kaya, sabi diyan, what some is did not believe, shall their unbelief make the faith of God without effect? Ang pananampalataya ng Diyos ay hindi maapektuhan sa hindi pananampalataya ng tao. In short, may pananampalataya ang Diyos. At ang pananampalatayang ito ay ibinigay niya sa kanyang bugtong na anak. Dahil ibinigay niya sa kanyang bugtong na anak, ano ang sabi niya? Dito sa Galatia, chapter 3. Chapter 3, verse 20 to. Ano sabi yan? Galatians, But the scripture hath concluded all under sin, that the promise of by faith of Jesus Christ might given to them that believe. Kailangan kang maniwala na ang pananampalataya ni Kristo ay iyong matatanggap. Ano ang pananampalataya ni Kristo? Yung ideya ba na tuwing linggo nandito tayo? Nandito tayo sa mga simbahan? That's a part, but hindi iyon. Ang nais ng ating Panginoon, ma-practice natin ang pananampalataya dahil alam ng Diyos, alam ng tinatawag natin pattern ng Biblia na walang makakarating sa tagumpay na walang pagdadaanan na pagsubok. Lahat ng bagay, ang creation ng Diyos ay dumaan sa pagsubok. Kahit ang mga anghel ay dumaan sa isang pagsubok. At sabi ng Biblia, ilan sa mga anghel ay nangahulog sa kanilang pagsubok. Ngayon, Christian, nais ba natin na prepared tayo sa pagsubok ng Diyos? Kung alam natin na prepared tayo, nakaugat ba tayo? Dahil, alam mo, ang paksa ng ating kapatid, ginamit diyan salitang water and fire. Water and fire. Maraming meaning niyang waters niyan, tsaka fire, marami yan. Iba-ibang view. Pero sa simpleng halaman, tandaan ninyo, kayo mga nagtatanim ng halaman, alam ba ninyo na pag ang halaman niyo ay nababad sa tubig, ay pwedeng mamatay? Hello? Pero kung wala rin tubig, pwede rin mamatay. Kaya, bakit namamatay ang halaman? Because ang kanyang ugat, ugat lagi ang ating issue. Ang kanyang ugat ay pag mababaw ang lapat ay nabubulok. Alam ba natin yan? Na ang halaman na mababaw ang lapat ay nabubulok. Pero kung ang ugat ay nakatayo sa tamang lupa, quality ng lupa, ay hindi ito na basta nabubulok. Bigyan ko kayo ng sample. Bawat ugat may karakter. Bigyan niyo ako ng 2 karakter ng ugat. Sample, anong mga puno na ang kanyang ugat ay nasa ibabaw lang ng lupa, ay nasa almost, ang lalim 1 feet, pero may mga ugat na ang lalim niya ay umaabot ng 20 feet. Ano yun? Yung tamarin. Alam mo yung tamarin? Ano yung sa... Sampalok. Ang sampalok, mga kapatid, ay kung anong haba ng puno, almost ang kanyang ugat ay ganon din. Kaya, nakakita na ba kayo ng tamarin na namatay dahil lang sa bagyo?
Wala. Dahil pag ang tamarin ay natumba, ang ugat niya ay nasa ilalim pa rin. Christian, kailangan tayo ay may karakter ng survival. Mayroon tayong nature ng survival. Pero pagdating naman sa karakter ng tao, hindi puro-parehas ang karakter ng tao. Nakakita na ba kayo ng isang puno ng santol, 2 puno ng santol? Ang pinagmulaan niya ay isang bunga. Ilan ba ang buto ng santol? 4. Pero itanim mo yon, pag namunga yan, isang pinagkunan ng buto, pero yung isang matamis, ang isa ay maasim. Sabi nila, doon ako sa matamis. Bakit niyo sasabihin doon ka sa matamis? Dahil ang ating mga karakter, mga Pilipino, mahilig sa matamis. Pero, kaya gusto nyo doon sa matamis. Pero may mga bansa na mahilig sa maasim. Pag silang tanungin ko, anong pipiliin nila? Yung maasim. Kasi yun ang karakter nila. Christian, dinesign ng Diyos ang puno ng santol. Kung anong design ng Diyos, ay dapat natin pasalamatan ng Diyos. Kayo, mayroon kayo karakter. Kung paano kayo hinubog ng Diyos, dapat magamit ninyo yan. Dapat magamit ninyo yan. At ang isang bagay na dapat makita natin, ating makita na ang pananampalatayang ito sa pamagitan ni Kristo at galing din kay Kristo. Makikita natin yan sa chapter Galatians, chapter 2. Verse 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ. Na-justify tayo, hindi dahil mabait kayo, hindi dahil matuwid kayo, kung hindi, ang Diyos na satisfied sa inyo, ang makita ang iyong puso na pwede pagtaniman ng salita ng Diyos. Kaya kung ang puso mo ay hindi handa pagtaniman ng salita ng Diyos, walang justification. Justification kung si Kristo, ang kanyang pananampalataya, ay pwedeng itanim sa iyo. Ngayon tatanungin ko kayo, handa ba kayo na itanim ang binhi ni Kristo sa puso niyo? Dahil kung hindi yan tamang maitanim, makikita natin ang justification na ipinaglalaban ng maraming samahan sa buong mundo na pag sila ay justified, okay na. Pero ang tanong, anong ground? Bakit kayo na-justified? Anong ground? Dahil ang Diyos ay mayroon lahat batayan. Kailangan inyong naisin na ang karakter ni Kristo ay mapasayo para ka ma-justified. Sino ang handang maging like Christ? Taas ang kamay. Ayaw ba ninyo maging katulad ni Kristo? Yung iba nga nagluluhod-luhod pa, nagpapasam pa. Yun tataas lang kung sino ang gusto ng karakter ni Kristo. Ayaw pa nyo. Sino ang gusto ng karakter ni Kristo? Amen. Nice. Iiminin lang natin, hirap pa tayo. Paano tayo kung darating na tayo sa isang totoong pagsubok? Alam mo ba, na dinisign ng Diyos na ang pananampalatayang ito ay mayroon maabot? Iyong pananampalatayang pinag-uusapan natin, ugat. Pero ang bunga nito ay pag-ibig. At kung hindi natin makikita kung saan tayo nagsimula, wala tayong makikita ang pag-ibig. Tingnan mo sa Romans chapter 5. Yung talata na ginamit ng ating kapatid, ito ang nag-cultivate sa puso niya na mapag-usapan ang bagay nito dahil kinakailangan natin ito. Kailangan natin. Sa chapter 5, sabi diyan, therefore, being justified by faith. In short, through Christ. Hindi sa inyo. Justified by faith through Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang pananampalataya ay pasimula ng inyong pagkakasundo sa Diyos. Mayroon bang pagkakasundo walang kasunduan? May kasunduan lahat.
Lahat ng pagkakasundo ay may kasunduan. Saan ba yung magkasundo kayo na walang kayo pinagkasunduan? At ito ay pasimula ng kapayapaan mo sa Diyos. At kung mayroon na ganito kayo kapayapaan, that's a privilege. Isang pribilehyo na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Dahil kung may condemnation sa puso mo, hindi wala kang kapayapaan. Hello? May tinago ka lang doon sa anak mo. Yung usapan nyo, anak, pag nag-aral ka ng mabuti, may baong kang ganito. Di ba? Nangangako tayo niyan, mga magulang. Pag nag-aral ka, ito ang baon mo. Nakita yung grado ng kanyang anak, 74.5. Sign ba yun na nag-aral? Sabi ng anak, Nay, sabi ng teacher ko, yung aming principal, yung 74.5, okay na yun. Okay na yun. Kasi pag final, magiging 75 yan. Okay na yan. Ano sabi ng nanay? Ay, sandali, sirain muna natin ang ating kasunduan. Hindi yan ang ating usapan. At alam mo ba na nangyari ito sa Israel? Sabi ng Diyos sa Israel, tatawirin nyo ang lupang pangako within 40 days. Hello? Hindi ba? Kung kayo nagsisikap, nag-business, sabi ng Panginoon, pag kami naging tapat, ang blessing ay tapat naman ako sa tithes, 100%. Pati nga ang buhok ko naubos na. Pero bakit hindi natutupad yung pangako ng Diyos? Why? Bakit? Dahil mayroon kang nakatago na ikaw ay dinadaya mo sarili mo. Sabi ng Diyos, okay, Israel, yaman ay ikaw ay hindi sumunod sa usapan natin na walang ibang paglilingkuran, kundi ako lamang ngayon, yung 40 days. Hello? Naririnig pa ba ninyo yan? Ngayon na 40 days, gagawin kong 40 years. Justified ba yun? Para sa ikaw nga pinangakuhan ng 40 days? Baka sabihin mo, sandali Panginoon, 40 days lang. Kung paparusahan mo ako, gawin mo na lang triple. Ilan yun? 120? Bakit gagawin 40 years? Makakareklamo pa tayo kung yan ang gusto ng Diyos? Na sapat na parusa sa iyo, yung 40 days ay gagawin 40 years? Sabi ng Panginoon, sabi ni Jeremiah, sino ang makakapagpigil sa Diyos kung ang isang palayok? Kung ang isang palayok, kung ano ang forma niya gagawin? Okay lang kung ang gagawin sa iyo ay maliit na palayok, wala kang reklamo. Tama? Hello? Kung malaking palayok, wala ka rin reklamo. Pero kung sabihin ng Panginoon, dahil hindi ka nakapagbigay lugod, ay gagilingin kita. Gigilingin kita. Pupulbusin kita. Handa ba kayo? Para lang mabago ang forma nyo. Alam mo ba mga bato na malalaki? Pinupulbos yan. Ginagawang pulbos yan sa mga makina ngayon. At ang palayok ay ginagawang pulbos para maihalo uli sa panibagong pagpuporma. Ngayon ang tanong, payag pa ba kayo nun? Magrereklamo na kayo. Pero sino ang pwede magpigil? Sino ang pwede gumalaw? Ang Diyos ay nakadesign kung anong gusto niya sa atin. Pero ang isang positibo, anuman ang iyong dinadanas, ay ang Diyos ay nag-aanda sa iyo ng isa pang mas maganda kaysa dati. Hello? Nais ba natin na hubugin ni Kristo? Ang Diyos ay mayroong design. Pero ang hindi matatanggap ng tao, pag hindi nila gusto kung anong gustong gawin ng Diyos. Kaya, ang gusto ng Diyos, kung ano ang gusto niya, ang siyang mangyari. Sabi ng Panginoon, Ama ko, naniwala ba kayo na may ama ang ating Panginoon? Amen. Ama ko,
Pwede ba yung kamatayan ay ilampas sa akin? Hindi ba ang gusto natin yung masarap na buhay? At ang sabi ng Panginoon, pwede. Pwede kang hindi mamatay. Sinong naniwala na si Kristo ay namatay? Parang 10. Sinong naniwala na si Kristo ay namatay? Ay, si Jesus namatay. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kagustuhan mo ang mangyari, at ako'y naparito para sundin ang iyong kalooban. Kung bakit tayo narito sa ibaba ng lupa, walang ibang layunin ng Diyos kung hindi ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa buhay natin. Kaya kung darating ka sa isang sitwasyon na sinabi ng Peter, 1 Peter chapter 4 verse 12, anong sabi diyan? Peter chapter 4 verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial. Sino bang makapagpaliwanag sa fiery trial ng Tagalog? Hello? Ano yung fiery trial? Bigyan niyo ako. Dito sa kaliwa. Mahigpit? Ano pa? Matindi. Ano pa? Matindi na pinapaypayan kayo ng aircon, tulog na kayo. Nagniningas. Na umaapoy. Katakot-takot. Sa tingin ko, itong binanggit ni Peter, mararanasan ito ng mga Polish Virgin. Mararanasan to sa mga Polish Virgin. At ang makakasurvive doon is 1 in a million. Alam mo, mas marami ang makukut up kaysa maliligtas sa panahon ng Polish. Kasi ang isip ng iba, mahirap makaligtas ang mga bride o mga wife of Christ kasi napakahirap ang daan ni Kristo. Okay na lang sa kanila sa Polish. Pero ang tandaan ninyo, mas marami ang makukut up kaysa Polish. Bakit? There's a fiery trial. Tanggalin lang yung tainga mo, ipakain sa iyo. Baka di mo na alam kung kakainin mo, hindi. Kung anong ginawa sa panahon ng mga apostol. Pero kung ang pananampalataya mo ay nakabaon, sabi diyan, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange things happen unto you. Christian, walang trial na easy. Walang trial na happy. Always trial called, Pag sinabing trial, unique. Alam mo ba ang trial ay unique? Kaya nga yung mga sinusulat ng mga trial, mga nagtagumpay ng mga tao, ay unique ang kanilang ini-explain. Bakit? Dahil ang trial ay unique. Walang trial na kinopya. Ikaw lang ang mayroon niyan. Dahil yan ay unique, kailangan ng solusyon na unique. More than unique. Kung unique ang trial, kailangan ng solution more than unique. At ang solution, walang iba na solution. Walang makakapag-solution na magaling na preacher kasi hindi yan ang trial sa kanya. Ang makakapag-solution, the Spirit of God and His Word. Back to the Word and pray. Alamin mo, dahil ang solution ay unique. Kailangan mo yan magtagumpay. Alam mo ba, 66 na ako, maraming mga kwento ng tagumpay sa business. Pero ang wala nagkikwento, bihira nagkikwento kung paano sila na failure sa business. Kaya, pwede kayo gumawa ng libro, paano ka na failure ng business. Kasi, ang kabaliktaran noon, pwede yun makatulong sa kanila na nagninegosyo. Kasi ang mga taong nagninegosyo,
na walang gabay, walang patnubay, walang tamang pundasyon, ay katulad sila naglalakbay sa gitna ng karagatan sa madilim na gabi. Ang tanging gabay lang sa mga tao na sanay sa gitna ng gabi ay ang mga tao na saan ay mangingisda, maglalakbay sa barko, na alam nila basahin ang mga bituin. Kung hindi nila alam basahin ang mga bituin, siya yung pinakakawawang linalang sa gitna ng karagatan. Ganon din ang mga nagninegosyo na tinatawag na try and error. Ang iba error na lang error. At ang pananampalataya, ang pagmamanage sa ministry, kailangan walang try and error. Kailangan mo ng matibay na pinagtitibayan upang ang error na yan ay mabawasan. Hindi mo matatakasan, mababawasan. Dahil ang error ng isang tao at kung siya ay, lalo na kung nagiging overconfidence, kailangan ng isang gabay. Kailangan ng isang pamantayan. Dahil ang Diyos ay nag-design para sa ganitong katayuan. Sabi niya, 40 days. Ngayon, gagawin kitang 40 years. At doon sa Eden, kinuha ang tao, ang kanyang image, tinanggal, ang karakter ng Diyos, tinanggal, at sinilyuhan, at si Kristo kailangan bumaba para mapako sa cross upang tubusin at ibalik sa inyo ang mga karakter niyan. Walang pagalingan dito. Walang magagawa ang galing natin. Kailangan natin tanggapin na ang pananampalatayang ito ay kailangan natin ibaon. At pagkatapos may baon, sabi ng Biblia, to be grounded in the Word of God. Kaya, makikita natin na ang pananampalatayang ito ay hindi basta pananampalataya. Kailangan natin makita na ang pananampalataya na ibinigay ni Kristo sa iyo ay iyong pagyamanin. Ang pananampalatayang ito ay hindi ko halos nakikita sa mga tao dahil ang kanilang pinairal, ang kanilang karakter ng kagalingan. Pero ang taong may pananampalataya, alam niya na isang araw, ang tao haharap sa tinatawag personal judgment. Si Kristo ay humarap sa personal judgment. Nang humarap si Kristo sa personal judgment, nasaan ang kanyang mga apostol? Naroon pa ba? Wala na. Iniwan na. At sa personal judgment niya, hindi nga lang yun. Hindi lang ang mga apostol umiwan. Sabi niya, why persecute me? Bakit mo ako iniwan? Why? Because dahil ang pagsubok, ang trials ay unique, ay mararamdaman mo, nagsusulo ka na. Pero dapat ang opportunity iyan ang pasimula ng iyong patibayan. Yan ang opportunity iyan na maikorek mo ang mga pagkakamali at pagkukulang. Yan ang patibayan mo na doon ka malalaman asan ang pipiliin mo. Marami ka ngayong kasama, darating araw, isa ka na lang, o ngayon ay mag-isa ka, darating araw, marami ka na kasama. That's your choice. Kaya sa ministry na aking ginalawan, ay alam ng Diyos na ang aking ministry ay aabot ng 50 years. Dahil aabot ako ng 50 years. Gusto ko, pag edad ko ng 50 years ang ministry ko, ay may mga kasama ako na mga nakatayo sa salita ng Diyos. Kung may mga error man ang ministry na aking ginalawan, pero mga tinatawag na light. Pag ikaw sanay ka na sa trials, sanay ka na sa pagsubok, ano man ang question sa buhay mo, hindi na nakakitinag yan. Parang easy na ang lahat ng bagay. Dahil dinesign ng Diyos, ang sabi diyan sa Peter, sa ginamit sa kanya, sa salita sa 12, as through some strange things happen into you. But, bakit may but? Because kailangan mo ma-recognize na pag nasa pagsubok ka na, ay panahon yan ng iyong maturity.
Yan ang panahon na ikaw ay lumalago. Ha? Ha? At sabi niya, but rejoice. Ha? Naging masaya na ba tayo sa pagsubok? Kung nagiging masaya na kayo sa pagsubok, you are going matured. Going matured. Ito ay isang bahagi ng paglago na pag ikaw ay dumaran sa pagsubok, ang mga puno na dumaran sa pagsubok, ano ang maririnig mo sa dahon? Ano naririnig mo pag hinahampas ng hangin ng puno? Ang mga dahon nagpapalakpakan. Ha? Sabi ng Isaiah 47, ang mga puno ng dahon, ang mga dahon nila ay pumapalakpak sa Diyos. Eh, dahon lang yun. Magpapalahigit pa ba tayo doon? Magpapatalo pa tayo sa mga dahon na yan? Ha? Pag tayo na sa pagsubok, praktisin natin ang malakas na palakpak. Subukan natin. Huwag tayo magpatalo sa dahon. Dahil ang mga dahon, sabi na, ay nagpupuri at pumapalakpak. Ha? Kayo na maghanap sa Isaiah 47. Bahala na kayo kung anong verse yan. Bakit? Dahil pagsanay na ang puno ng hangin, ang hangin ay nakakatulong sa kanila. Alam mo ba na ang puno, pag malaki ang puno, halos walang nagsusurvive na maliliit na puno sa baba. Tama? Pag maraming puno na malalaki, halos sa ilalim, walang magsusurvive. Bakit? Dahil identify sila na ang araw ay sulo nila. Dahil ang puno ay nabubuhay sa araw, sa init. Pag ang tubig ay nasa ilalim, ang puno, narito, ito ugat, at pag nainitan, ano ang karakter ng init? Initan ang puno. Tama? Dahil ayaw ng puno na matuyo, sisip-sip siya ng maraming tubig. Tama? Pag suwip-sip siya, ano ang reaksyon ng puno? Ay lalong tumataas. We say amen? Kaya, ano ang mensahe? Kailangan ng isang taong manampalataya ay nakabaon lagi sa salita na siyang tubig ng Diyos, siyang salita, siyang buhay ng Diyos. Kailangan ng tao nakabaon sa salita ng Diyos. Kaya kung ang mga tao ayaw sa iyo, huwag niyo intindihin yun. Tiyakin niyo na may tubig kayo sa inyong kinalalagyan. Bakit? Darating ang araw, mauhaw sila. At pag nauhaw sila, kayo nga nagpakita ng magandang paglago, na magandang larawan, na magandang lilim, ang lahat ng tao ay paparoon sa ilalim ng punong iyan. Ha? At yun ang aking pananaw, na hindi ko kailangan maging popular sa mundong ito. Eh kung popularity, hindi na ako umalis sa pamilya ng politika. Pero alam ko na ang politika ay hindi sa Diyos. Kaya kung ang politika ay papasok sa iglesia, parang mangontrol, makialam, manghimasok, ang ganong karakter ay hindi sa Diyos. Kaya kailangan turuan mo ang tao maging malaya, kahit sa pagpapasalamat ay hindi mo sumbatan, oy magpasalamat ka! Kailangan siya malayang magpasalamat dahil kanyang obligasyon ng kanyang paglago ay siya magpasalamat sa Diyos at sa mga taong ginagamit. Amen. Pero ang taong hindi marunong magpasalamat, kahit anong gawin mo, kahit ang isusubo mo ibigay na, ang taong yan ay aalis na lang sa iyo, galit pa rin sa iyo. Bakit? Dahil hindi na itanim doon sa tamang pagkakalagyan. Kaya lagi kong sinasabi, kailangan kung ang iyong hirap, pagod, lakas, panalangin, ay lagi niyong iisipin ang ministry ng Diyos. Sa inyong pagtulong, lagi niyong iisipin ang ministry ng Diyos. Labas doon ang mga kayamanan na iyong itinatapon ay walang kabuluhan. Wala, kahit wala. Sabi ng Deuteronomy chapter 8, pinagpala kita para ang kapurihan ng Diyos ay mag-ibabaw. Kaya, yan ang nais ng Diyos, na ang kayamanan ay binigay sa iyo para ang kapurihan ng Diyos ay maluwalhati. Kaya isa lang ang purpose ng kayamanan.
Ang lakas niyo, isa lang ang purpose niyan, ay para ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Walang iba. Walang iba. Why? Tulad ng sinabi ko kanina, 90 years ka, naging kilala ka, naging popular ka, naging billionaire ka, okay. Pero ang iyong mga kaedad, maaaring nauna na sa iyo. Yung mga tagahanga mo, nauna nang mawala sa iyo. Ikaw na lang ang natira. At isang araw, sabihin niya, bakit nang ako'y nag-birthday, 3 na lang ang dumalaw sa akin? Asan na sila? Na binigay ko ang buong kayamanan, buong pera, lahat-lahat. Asan na sila? Ang sagot, matanda ka na. Ang mga kaedad mo, kinuha na ng Diyos. Ikaw na ang susunod. Ha? May say amen! Yan po ang reality. Ha? Sample, mamatay ako. Walang nagpunta ng libing. Ano ang pakialam ko doon? Ha? Si Dolphy nga, nagpatayo ng mansyon. 50 million doon sa libingan niya. Ngayon, nag-aaway magkakapatid kung sino, paano nila ibibinta at paano hati-hatiin yung 50 million. Noong unang panahon, ng 50 million, napakalaki. Tama? Pero ngayon na pinagagawa nila, yung 50 million, hindi na issue. Kasi ang pagnanakaw sa gobyerno ay trillion na. Ha? Kaya, noong unang panahon, sabi nila, pag nakakuha ka ng 100,000, abay, sikat ka na sa barangay. Ha? Sikat ka na sa barangay, yan, may 100,000 yan, ganito ganyan. Bumili ng kotse, 50,000. Bumili ng bahay, 25,000. Pagdating ng 10 years, bulok na yung sasakyan, yung bahay re-repairin na. Ano nangyari? May umangat na mas nakakita ng 200,000. Siya naman ang sikat. Sa mundong ito, puno ng kompetensya. Pero ang nais ng Diyos, ang ating pananampalataya, ang siyang ating ipagkompetensya, siyang ating ipaglaban, dahil ang nais ng Diyos marating kung ano ang nais iparating sa iyo. Kaya sabi diyan, which is that, 13, in as much as ye are partaker of Christ's suffering, that when this glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Eh, sino ba ang makikinabang sa paglilingkod mo sa Diyos? Sinong unang makikinabang? Hello? Sino? Ha? Minsan maging selfish naman tayo, paminsan-minsan. Tayo makikinabang! Hindi ang kapitbahay, hindi ang anak, hindi ang ama. Second part lang sila. Dahil sa iyong paglilingkod, naging pattern ka, naging example ka, kaya sila maglilingkod din. Pero ang unang nakinabang ay hindi sila, kundi ikaw. At ikaw ang magsusulit. Kaya nga ang Biblia may tinuturo na there is a 5 crowns, major crowns, na inabot ng mga apostol, inabot ni Kristo. Kaya si Kristo may tinatawag na crowns of many color sa Revelation. Dahil ang mga crowns nito, kailangan mapagtagumpayan ng tao. Hindi natin pinag-uusapan ang salvation, pinag-uusapan natin ang tagumpay. Sabi niyo, Brother Claro, ang hirap ata yung tinuturo mo. No, ang Diyos ay naglaan ng prepared sa iyo. Alam niya kung anong lalim ng ilog o dagat may pwedeng tatama sa iyo. Nung ako'y 12 years, naanod ako ng baha. 4 hours ako inanod ng baha. Dahil galing kami sa palayan, at Friday noon, darating ang magulang ko, galing Maynila, ay tinawid ko. Pero humagibis ang malakas na ilog. At natangay ako. 4 na oras ako na pagulong-gulong sa ilog. Sa edad mong 12 years. Imagine niyo, 12 years ang edad mo. Paano ka susurvive na ang oras ay gabi? Walang liwanag. Paano ka isusurvive? At hanggat nakahawak ako sa puno ng niyog, hindi mo ako marunong umakyat kay 12 years ka. Paano ka makakakyat? Lahat ng santong alam ko, tinawag ko na. Lahat ng mga santo na alam ko, tinawag ko na.
pero walang nagliligtas. Pero isa lang ang sinabi ko. Naalala ko ang sabi ng nanay ko, pag nagipit ka, tawagin mo ang Diyos ni David. Sabi ko, Diyos ni David, totoo ka bang Diyos? Iligtas mo ako? Sa isang taong frustrated, walang pag-asa, lahat ay gagawin mo. You say amen? Kaya, may liwanag na dumaan, hinahabol niya ang kanyang baboy na nakawala sa baha. At doon ako nagsisigaw ng malakas. Tulong, tulong, tulong. Walang tigil, tulong, tulong. Dahil maingay ang ilog, hindi ka ako napansin. Pero isang opportunity na ang Diyos nagdala ng hangin sa kanya. Ano sabi niya? Sino ka ba? Ang sabi niya. Ako nagpakilala ko. Sabi niya, wala akong anak ni ganitong tao. Paano ako makikilala? Sa city ako nag-aaral. Hindi ako kilala. Sabi ko, anak talaga ako. Sabi niya, sige, kung tao ka talaga, pupuntahan ko yung bahay niyo, tatanungin ko kung may taong ganyan. Baka demonyo ka diyan, sabi. In short, dumating sila. Dumating sila, dami, mga tao. At tapos, tinawid nila ako sa isang ilog na malakas. Nagdala sila ng saging, pinutol nila yung saging. At nang kami ay nandoon na sa pangpang, ganyang kalaki ang tubig. Puno ako ng kagat ng ulahipan, puno ng langgam, lumubo ang mukha ko, lumubo ang katawan ko. Nang mapasalaitan ako, alam mo ang sigaw nanay ko, hindi ko anak yan. Ha? At doon ako napasigaw, ako to, anak mo. Ha? Pwede ba tayo sumigaw sa Diyos? Anak mo ako! Ako to! Tinubos mo sa dugo ni Kristo! Kailangan kita! At sumigaw ng nanay ko sa pamagitan ng busis, hindi sa mukha. Anak ko yan. At ang Diyos ay nagsabing, anak tayo ng Diyos. Ano man ang ating hingiin sa Diyos, sabi ng Diyos, narito ako. Malapit lang ako. Tumawag kayo at ako ay sasagot. At ang pananampalatayang ito ay hindi galing kung saan galing, kung hindi galing sa puso mo. Na ito'y kailangan mag-survive hanggang dumating ang araw na ang Diyos ay kumuha sa iyo. Nang may ligtas ako, kinabukasan, ang nanay ko namista sa isang pista. Kaya ako nandoon sa pista na yan. Tinignan ko yung revolto. Sabi ko, tinawag naman kita, hindi ka naman sumagot. Kaya, umiikot ako sa likod ng simbahan. Naghihintay ako. At ang mukha ko, grabing hindi mo makilala. Kaya, nang marinig ko ang mensahe ng dala-dala ng kapatid ko na babae, na mayroong Kristong nagliligtas, sabi ko, sasama ako kahit saan ka. Dahil yung Kristo na yan, yon ang tinawag ni David. Yon ang hininga niya ng tulong ng pagliligtas. Kaya doon ko nakilala ang Panginoon. Doon nagsimula ang buhay ko. Sa edad mahigit kumulang 14 years ako. At ngayon 65 na ako. 66 na noong October. Naging magaan ang aking buhay sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Walang pasan-pasan. Walang pasan-pasan na maging popular. Walang pasan-pasan na maging bilyonaryo. Walang pasan-pasan ng anumang bagay sa mundo. Binawasan ko ang load at si Kristo ang aking tinaglay. Pero naging magaan ang aking buhay. Naging, kung ayaw ang tao sa akin, amen. Kung gusto, amen. Ganun lang kasimple. Ang ayaw, amen. Ang gusto, amen. Kaya, ang iba nangangamba sa akin. Baka daw ako mangagaw ng gawain. Christian, ako ang tumatakas sa gawain. Ever since, wala akong pangarap na tumayo sa pulpito. Pero ito ang isang experience ko. Dumating ako 1979. Nagsama kami si Pastor Villagonsac. Dati magkakilala na kami 1976 pa lang. Sabi ni Brother Villagonsac, Brother Claro, mag-preach ka sa Miyerkules. Waray-waray ang salita ko, nadala-dala. Problema ko to.
Tagalog yung haharapin ko. Kaya Lunes pa lang, nag-practice na ako. Isinara ko ang church, nag-practice ako, ituturo ko ng Miyerkules. Habang ako nagpe-preach, nagpapaliwanag, ini-explain ko, mayroon 2 tao pala doon sa pintuan. Gusto nilang kumatok, pero nang marinig nila may nag-aawitan, nagpupuri sa Diyos, ay respeto nila ang narinig nila at hindi sila nakialam. At pagkatapos ko mag-preach, kumatok sila at binuksan ko. Alam mo ang ginawa ng Diyos? Sa 2 kumakatok, lumuhod silang 2. At sabi ko, bakit kayo lumuhod? Sabi niya, hallelujah! Narinig namin ang awit ng mga anghel. Ha? Narinig namin ang mga awit ng anghel. At ang isa doon ay hindi pa bautismado. Sabi niya, ngayon din hindi ako papayag na hindi ako mabautismuhan. Ibig sabihin, ang Diyos ay may design sa bawat isa sa atin. At ano man ang gusto niya, ay huwag tayong humadlang. Dahil pag humadlang tayo, ikaw ang masisira. Dahil sabi nga ng Biblia, 40 days. Ngayon gagawin kong 40 years. Hindi ba napakamataas na ratio? Kaya, Christian, palaguin natin. At ang preparation ng bagay ay ipinangako na hindi kayo iiwanan. Doon sa Isaiah 43, andi diyan naman yung 43, 2. Ano ang sabi doon? When thou pass through the waters, I will be with thee. Nangako ang Diyos. Malinaw, nadaraan kayo sa water. Alam mo, ang waters, maraming symbol yan. Kahit ang mga tao, waters ang description yan. Ang mga tao ay, sa Revelation ay waters means group of people. Group of people. Kaya kung kayo ay may mga tao na nagiging hadlang sa inyo, is considered as a water. That's a water. When the pass through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. Walang kapangyarihan ang water sa iyo. Ang waters, kung magagamit mo, magagamit mo. Alam mo ba na ang Diyos ay perfecto kung mag-design. Perfecto mag-design. May nagtanong sa akin, Brother Claro, kung ang Diyos ay perfect, bakit daw ang tao ay kailangan pa maghanap ng pera? Kung ang Diyos perfect, di okay na, wag hanap ng pera. Pero Christian, ang Diyos ay perfect, kaya siya may dinesign. Mayroon siyang paghahanda. Mayroon siyang preparations, lahat na nangyayari. Kaya makikita natin sa Isaiah yung talata na nagsasabi na kayo ay gagawin kong mga ministro. Tingnan niyo. Sa Isaiah, tungkol sa pattern about na ang kayamanan ay dinesign ng Diyos. Kahit ang mga so-called priest ay may authority na kumuha ng mga anong verse? 61.
Ito. Simulan natin sa 4. Pabasa. Sinong unang bumasa? Okay. 61 verse 4 to 6. And they shall build the old ways, and they shall raise up the former desolation, and they shall repair the waste cities, the desolation of many generations. 5. And strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen and your vine dressers. 6. But you shall be named the priests of the Lord. Men shall call you the ministers of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall you boast yourselves. Amen. Kaya Christian, ang Diyos may preparation. Hindi ka pababayaan. Ang economic ay hindi hihiwalay sa iyo. Dahil sabi niya, even the rich of the Gentiles ay ibibigay sa iyo kung kaya naglilingkod sa Diyos. Sabihin natin, ano naman gagamitin natin diyan? Alam na natin, banggitan natin, gamitin natin sa kapurihan ng Panginoon. Huwag tayo maging panatik. Kasi ang iba ay panatik. Sabi nila, nung aking kabataan sa ministry, naririnig ko ang mga mensahero. Ganito. Pag seryoso kayo sa Diyos, ang oras, ibusin niyo sa oras sa Diyos. Pero pagdating sa pulpit, wala namang may upirin. Kasi ang oras nga nasa gawain. Pupukpukin, ba't di kayo nagbibigay? Kaya kinalabit ko, Pastor, paano naman ibibigay? Sabi mo, ubusin yung oras doon sa ministry. Wala na may ibigay yan. Oo nga, hindi ko naisip yun. Kaya kailangan kung saan ka tinawag ng Diyos, ay ang Diyos magpuprovide sa iyo. Kung sinabi mo ang ministry para sa kanila, sa ministry sila. Kaya nga ang iglesia ay iba-ibang gift. May gift of prayer, may gift of giving, may gift of lahat. May gift ng pananampalataya, ng mga pagpapagaling, o anumang klaseng pananampalataya. Ay kanya-kanya, ay nakabaon kung ano ang dinisign sa kanya. Kahit sa Old Testament, kung ating makikita, doon sa Hebreo, doon sa Deuteronomy, ano bang sabi niya? Every 3 years, ilatag ninyo ang inyong mga pagpapala sa mga mahirap, sa mga wala, at sa mga manglalakbay, ilatag nyo every 3 years. Kung kayo mananampalataya, gawin na lang niya every year. Hello? Sa Old Testament, every 3 years Pero, Christian, kailangan tama ang pundasyon. Ang tao ba niyan na tinutulungan mo ay nakabaon ba sa katotohanan sa pananampalataya o naparito lang para sa kung anong mayroon ka? Kailangan aralin mo. Kailangan aralin mo na ang pananampalatayang yan ay nakabaon sa tamang tayo ni Kristo. Kaya, ang sabi diyan, but ye shall be named the priest of the Lord. Priest ba tayo ng Panginoon? Amen. Tayong lahat priest. We are the priest in the Lord. Si Kristo the high priest. And we are the priest. Mga priest tayo ng Panginoon. At sabi niya, men shall call you a ministers of our God. Tinawag na ba kayong ministers of God? Hello? Pag hindi pa kayo tinawag na ministers of God, mag-apply na kayo sa Diyos, na ministers ng Diyos. Dahil inyong mga panalangin ay trabaho ng priest yan. Ang manalangin nyo ay trabaho ng priest. Ang pagdadala ng salita ng Diyos ay pagtestimony nyo ay trabaho ng priest. Hindi lang yung para sa lalaki, para sa lahat yan. Huwag niyo limitahan ang pag-share. Kaya sa church, lagi ko sinabi, pag may kaharap ka, kahit sino pa siya, presidente siya ng mundo, o manager siya, CEO siya ng lahat ng bagay, within 5 minutes, witnessan mo. Sabihin mo na panatiko ka dahil yun ang opportunity mo na pagdating sa harapan ng Panginoon, hindi kasumpatan ng taong yan. Dahil kung pag nakaligtaan mo yun, pagsisisihan mo, pag alis mo. Amen.
Hindi ko nasiringan. Ha? Kaya nung unang panahon, ng aking kabataan, bata pa ako, manamimit ko yung general manager ng Philipro. Sabi niya, ano ba yung, lagi ko naririnig sa'yo, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Sabi ko, ang sinasabi ko, every plan, there is a long plan. Mayroon short plan, may long plan. Tama? Lahat ng malalaking kumpanya, mayroon long plan. Sabi ko, katulad ng kumpanya nyo, Philipro, mayroon 100 years plan yan. Ano na kayo pagdating ng 100 years? Ha? Dahil kung hindi kayo, wala kayong 50 years plan, 100 years plan, pagdating ng 50 years na wala kayong plan, mayroon hihigit sa'yo. May higit sa'yo. At dahil may humigit sa'yo, wala ka ng customer. We say amen. Kaya ang pananampalataya, kailangan walang makahigit sa'yo. Kung may nakakahigit sa'yo si Kristo. Dahil ang pagbaon mo sa pananampalataya ay kailangan continuous. Kaya nga, kung iyong makikita, ang ginamit ni Pablo sa Romans chapter 1, ito ang pagkagamit ng salita. Simula sa 16. 16 ba o 17? Tingnan na lang. Romans 1. 17. Diretso na. For therein is in the righteousness of God revealed from faith. Ang katuwiran ng Diyos. Hindi katuwiran natin. Dahil ang katuwiran natin, alam ko naman yung mga katuwiran natin iba-iba. Ha? Mag-usap lang tayo ng isang bagay, marami na tayo iba-ibang katuwiran eh. Ha? At ang katuwiran natin ay kahit hindi parehas ang ating espiritual, sigurado hindi parehas. Kung hindi parehas ang level ang ating espiritual. Okay lang kung mas mataas ka, pwede kang bumaba sa Kanya. Pero kung nasa baba ka, ay sigurado hindi ka makapantay sa Kanya. Kaya ang pananampalataya na mataas, bababa siya sa nakakababa. Kasi kung siya ang paakyatin mo, ipilit mo yung gusto mo, talagang mag-away kayo. Kasi wala siya noon eh. Mag-away kayo. Kaya kailangan bumaba ka para sa Kanya. Kaya ang sabi diyan, for therein in the righteousness of God revealed from faith to faith. In short, faith is like a stair, hagdanan. Kailangan parang hagdanan. Kaya kung mayroon karakter ng pananampalataya parang hagdanan, then kung may 10 hagdanan, yung Romans chapter 5, yan, Romans chapter 5. Ayan ay hagdanan yan. Yung Romans chapter 5, hagdanan. Pero mamaya tayo pupunta diyan. At sabi diyan, as it written, the just shall live by faith. Ang pananampalataya ay kailangan maabot mo. Dahil ang pananampalatayang iyon ay mayroon, ang dulo niyon ang siyang kategory ng iyong kaligtasan. Dahil ang faith ang magdadala sa iyo para magmahal ka sa katotohanan. Hanggat ang pananampalataya ay hindi nararating sa pagmamahal mo sa katotohanan, ang faith na yan ay masasabi natin immature faith. Hindi pa nakakaabot sa maturity. Kaya, yan ang ginamit na salita from faith until to the faith. Kaya, ang pananampalataya ay nadidevelop sa isang saan ay ang iyong kapaligiran ay mayroong mas mataas na pananampalataya sa iyo. Kasi kung ang pananampalataya, mas mataas ka, ang madidevelop yung kasama mo. Pero kung kasama mo, ang mataas ang pananampalataya, ang revelation ng pahayag, mas mataas sa iyo, ang madidevelop ay ikaw. Kaya, ang pagpipili ng companionship, ang pagsasama, ay nakapili pa rin sa iyong desisyon. Sino ang gusto mong kasama? Sino ang gusto mong maging kasama? Para ang pananampalataya mo ay magpalaki, magpalago, magpalawak, ay kailangan kang makasama ng matured sa iyo.
as long hanggang mayroon matured sa'yo. Kasi ang matured, mamamatay din yun. Ha? Dahil kung patay na, kailangan ikaw na ngayon ang mag-encourage sa mga mahihina. Kaya sa Romans chapter 5, ay ito ay tinatawag justification. 9. May siyam na blessing o spiritual stature ng justification. Dito ay nagsisimula ang faith. Ang faith nito, ang dulo nito ay love. Ang pangsyam nito ay manifestation ng Holy Ghost. 1, faith. 2, peace. 3, access. 4th, ay rejoicing in hope of the glory of God. Pangilan na? Pang-5, pang-6? The glory in tribulation. Part pala na matuto kang maging masaya sa gitna ng tribulation. Bahagi pala ng iyong paglago. Sino ang hindi pa nakaranas ng tribulation? Kung nakaranas na kayo at naging masaya kayo, andito na kayo sa maturity ito. Sabi niya, and not only so, but we glory in tribulation. Also, that the tribulation worketh patience. Pag wala daw tribulation, hindi na-improve yung patience. Hindi na-improve yung patience. Ay, mga magulang, may mga anak na pasaway, na-improve ang patience niyan Kasi wala naman siyang choice, anak niya yun Wala siyang matakbuhan. Kundi ang kanyang may didevelop sa kanya yung patience. Tama? Kaya pag na-develop siya yung patience, ano ang sabi diyan? Then the patience ay multiple to experience. Pag marami ka ng patience, marami na nagtagumpayan, ay mayroon ka ng maikikwento. Hello? Pag wala ka pang naikikwento, natalikod ka sa sharing dahil hindi ka nagtatagumpay, di wala kang ikikwento ng experience. At alam mo ba, experience is the best teacher, the best of all things. Experience ay hindi yan ay napapalitan. Hindi yan napapalitan. Kaya kung ang pag-aaral ay kailangan natin ng profession, good, but you need experience. Minsan, sabi ko sa anak ko, kay Mayma, anak, maganda itong libro na ito. Sabi niya, maganda yan. Pero dapat ikaw ang gumagawa ng libro yan. Kasi ikaw, naka-experience ka sa pagbibusiness. Iyan, bagong graduate yung sa pagka-doktor. Bago graduate, alam lang niya, tsure. Pero ikaw, nag-experience ka na, kaya ikaw gumawa ng libro yan. Sabi ko, ako dapat ang gumawa niyan. Pero ang punto, ang education, ang experience, kung pagkasamahin, ay stronghold, matibay. Kailangan matibay. Kaya ang isang tao na puno ng tribulation, pero tandaan natin, tribulation is depende kung anong klaseng tribulation. Baka ikaw pinagmula ng gulo, kaya nagkaroon ng tribulation. At sabihin mo, gawa ito ng Diyos imaginary mo lang yun. Experience. Now, may libro si Job, doon sa chapter 23. Yung chapter 23, sa buong Job na libro, ang chapter 23, yung aking choice na chapter ng Book of Job. Bakit? Dahil napakaganda yung kanyang pananaw doon. Yung pananaw ng imaginary, yung kanyang experience, ang kanyang pananaw ay napakaganda. Challenging. Buksan natin. Baka dito tayo magtatagal ng 2 oras. Sabi, Brad Claro, bumaba ka na, nagugutom na ako. Minsan pagpasting naman kayo dahil yung sa kongregasyon na kinaroonan ko ay natatapos kami kung anong oras? 2:00. Yung mga baguhan, pwede bang excuse ko na hanggang 2:00? Sa inyo ako magpapaalam, hindi sa pastor nyo. Kasi yung pastor nyo, payag yun dahil lalo na kung wala pang sinaing, di payag talaga yan.
Alam mo, pag maraming sinasaing, minsan nahihilaw. Yung mga tayo masarap ang upo, pero yung nagluluto, hindi malaman kung anong gagawin. Behind the scenes, yung mga tao na nagluluto, hirap na hirap. Paano? Baka hindi masarap luto. Problema sila. Samantala tayo, paupo-upo lang dito. Sila na problema. Pero pwede naman para mapasarap, mag-alas-dos tayo. Anim na hindi nakangiti. Okay, Job, chapter 23. Sabi ko nga, itong librong ito, itong chapter na ito yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para tayuan ko na ano man ang mga naging desisyon ko, part ito ng aking pagtayo sa ministry. Chapter 23. Simulan natin sa 7. There are the righteous might dispute with him, so should I be delivered forever from my judge. Lahat ng oras, kailangan nalaman natin na may Diyos sa langit, nakatingin sa atin. Behold, I go forward. Behold, I go forward. Tiningnan ni Job ang hinaharap. Bakit wala doon ang Diyos? Parang walang pag-asa ang bukas ko sa aking kalagayan na hindi malaman pa anong gagawin. But He is not there. And backward, but I cannot perceive Him. Naranasan naman natin ito? Na doon tayo sa oras na tinitingnan natin parang wala ng pag-asa. Parang maigi na lang tumalon ako sa San Juanico Bridge. Parang wala ng pag-asa. Pero minsan, yung kawalang pag-asa, sampol, wala tayong pambiling bigas. Paano, nang may pera ka, di ka bumili sa sakong bigas, pinasyal mo sa mall, sa mall maraming nangikayat doon na magaganda, inubos mo, pag uwi mo, wala kang pambili ng bigas. Yan ang dahilan, ikaw may kasalanan, huwag mo sisihin ng Diyos. Is amen? Amen? Kaya, mayroon akong payo. Kahit mayaman ka, pag pumunta ka sa mall, iwan mo yung credit card mo sa bahay, yung pera mo, mag-sightseeing ka lang, libre naman doon. Tama? Pero wag ka magdala ng credit card, magdala ng pera. Bakit? Sigurado, pag andoon ka, matutokso ka, magkano pera ko? Maganda yun ngayon, iba na. Yung cellphone na yung nag-anyaya sa'yo, bili ako dito. Kaya, doon sa bahay, pag may mga dumarating, tuwing hapon, sermon. Ano to? Wala naman itong kwenta. Yan. Ang kaaway ay gusto kang maging mahirap. Ang kaaway gusto kang maging mahirap. Ang pananampalataya mo ay tinatalo ng sitwasyon. Pero, balik tayo dito kay Job. There is no right disputed with him, so should I be delivered forever from judge. Behold, I go forward, wala doon ang Diyos. There's no there. He is not there. And backward, but I cannot perceive Him. Nakatingin ka, nakita mo karaan, ang buhay mo hindi dalawang taon na ako naghihirap sa buhay ni Job, ay isip niya, asan ang Diyos dito? Dumating na ba kayo sa ganitong katanungan? Nasaan ang Diyos? Kaya nga may topic tayo, where is God when we are hurt? Kung tayo nasasaktan, nagtatanong tayo, ano ba ginawa? Ano ba Diyos? Ano ba nangyari sa akin? Ano ba nangyari sa amin? Pero dapat ang tao, kung ganun ang tanong, bumalik sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, nasaan ka? Wala ka doon. Dito ka sa likod, wala ka rin dito. At sabi niya diyan, on the left hand, where He do it works. Wala ka, hindi ka gumagawa sa aking kaliwa. I cannot behold Him. He hideth Himself on the right hand. I cannot see Him. In short, si Job na uwi sa kawalan ng pag-asa. Wala sa harapan ng Diyos, wala sa likuran, wala sa kaliwa, wala sa kanan. Pag dumating ang isang taong ganito,
Pero, napakaganda ang pananaw ni Job. Sabi niya dito sa 4, but know it the way that I take. But he knew it the way that I take. Yung aking pinili na pamumuhay, paglilingkod, katapatan, alam ko na alam niya. Ha? Wala akong pakialam kung ano man ang nangyayari. Basta tiyak ko na ang Diyos kong pinaglilingkuran ay alam niya kung ang aking tinatahak ay sa Kanya o hindi. Kaya, ano kung wala kang kasama? Basta may Diyos ka. Kaya wala sa unahan, wala sa likuran, wala sa kaliwa, wala sa kanan, ngunit tiyak niya. Pag tumingin ka sa langit, naroon ang Diyos. Ha? Naroon ang Diyos! Tiyak siya na mayroon Diyos. But he know it the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as a gold. Christian, sinong gusto ng gold? Bakit anim lang yung gusto ng gold? Sinong gusto ng gold? Anong quality ng gold ang gusto niya? Pwede ba niyo kwentuhan? Ha? Pure gold? Alam mo ang pure gold, quality lang yun. Pure gold quality. Pero pag ang pure gold ay ginawa mong sing-sing na UUP yan. Sino naka-experience na yan? Ha? Ang gold na 24K, 100%, wala nang metal. Pag ginawa mong sing-sing yan, ginawa mong porsiras yan, madali yung masira. Hindi mo maporma ng maayos yan. Kaya, ang napupurma maayos, mayroon pang natirang metal. 18K, matibay yun. 22K, 14K, napupurma yan. Pero pag 24K, mainitan lang yan, lusaw yan. Alam mo din yan? Because ginagamit yan sa puluhan ng mga mandirigma ng unang panahon. Ginagawang puluhan. Alam mo yung puluhan ng espada? Bakit ginagamit nila yan? 100% gold. Bakit? Dahil kailangan sila makipaglaban, gagamitin nila 100% sa loob bakal, sa ibabaw gold, at para pag hinawakan nila, 2 weeks na labanan, walang bitawan ng espada, ang matatalo doon, ang mga hawakan nila ay mga bakal, matatalo. Bakit? Dahil ang bakal, pag tumatagal, ay umiinit. Pero ang ginto, habang tumatagal, ang kamay ay bumabaon at lalong tumitibay at hindi mo bibitawan. Bakit? Ang ginto ay talo ng init ng tao. Maraming tao, maraming ginto, maraming kamayan, pero ang tinalo, ang tao! Ha? Ang tinalo ang tao, pero ang tunay na ginto, ang matalo ay ang init ng tao, lumulubog sa ginto at hindi kayang talunin sa isang digmaan. Kaya ang pananampalataya, kailangan nakabaon. Nakabaon sa salita ng Diyos. Sa real estate, kailangan ng companionship mo ay nakabaon. Dahil ang mga puno, mga paris nakabaon, ay lalong tumitibay sa gitna ng bagyo. At ang mga mahihinang puno sa ilalim ay natutuyo at namamatay. Bakit hindi sila maarawan? Kaya ang mga mahihina sa iglesia, kailangan habulin niya yung taas ng puno. Kailangan niya abutin niya. Dahil kung hindi, mamamatay siya sa ilalim. Dahil the same plant, the same tree, join together. Hindi magsusurvive dito sa baba. Kaya sabihin niya, panatik yung gawain na yan, ayaw ko na dun. Alis tayo diyan. Christian, hindi ganon. Ang nature ay nagtuturo kung ano ang totoo. Kaya, sabi dito, when the shall come forth as a gold, my foot hath held his step. My foot hath held his step, his way have I kept. Christian, mapakahalaga na ang ating nilalakaran ay ang salita ng Diyos. At anong inapakan ni Kristo, siya ay ating apakan. Kung sino mga elder ninyo, kung anong linakaran niya, apakan ninyo lakaran niya. Kaya sabi ni Pablo, okay, Timothy, na ibanghilista, ngayon, ay yaman ikaw ay lumakad sa aking linakaran, ikaw ay lumakad sa itinuro ko, ginagawa mo na ang aking ginagawa. In short, from evangelism,
ay ipinapakita ni Pablo, Timothy is going to apostle position. Kaya pwede kayong lumago. Pwede kayong gamitin ng Diyos. Kung paano kayo nagsimula, ang dulo nito ay ang design pa rin ng Diyos. Kaya sabi niya, my foot hath held in his steps, his way have I kept, and not declined. Hindi niya binitawan. Tinitiyak niya na ang kanyang galaw ay nakaposisyon sa Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, siya ang kanyang linalakaran. Siya ang kanyang linalakaran. Sabi niya, I keep and not decline. Christian, kung ano ang paglago ng ating pananampalataya, dapat hindi tayo nagdi-decline. Kasi ang pananampalataya na ating pinag-uusapan ay hindi sinabi na easy lang. Kung hindi sinasabi, going more on perfection. Tulad sa paglago, kailangan lumago, anuman mga trial, anuman pagsubok, ay kailangan mag-survive. Iyon ang dinesign. Kaya nang si Job ay dumaraan sa trial at pagsubok sa kanyang buhay, si Job hindi naman 10 years na dumaan sa pagsubok. Hindi rin 5 years. Sa study ko, mahigit kumulang, mahaba na ang 2 years ang kanyang dinaan ng pagsubok. Kaya ang dulo ng kanyang buhay ay tagumpay. Dahil ang pagsubok na kanyang dinaanan ay higit pa sa kanyang kakayahan. Sabi niya dito, 12, neither I have gone back from the commandments of his lips. Dito ay pinapakita niya, Panginoon, hindi ba? Naglingkod ako sa iyo. Hindi ba? Nakatayo ako sa iyo. Hindi ba? Hindi ako umiwan. Hindi ba? Ano nangyayari sa akin? Of his lips, I have stamped the words of his mouth more than my necessity food. Ito na yung sinasabi ko. Hanggang 2:00. Saan ang piliin natin? Yung matamis doon, o masarap, o necessary food? Ano ba? Sabi niya yan, I have stamped the words of his mouth more than my necessary food. Saan ang piliin natin? Carbohydrates, protein, lahat yun sasabihin ng doktor, bawal yan eh. Tama? Pero hindi ba, narinig na ba kayo nagsabi ang doktor, bawal ang salita ng Diyos? Wala pa! Kaya kung ang salita ng Diyos ay hindi bawal, doon na lang! Salita ng Diyos, unahin natin! Amen. Total, 1 year naman uli ako pababalikin ni Brother Noel kung buhay pa ako. Awayin na lang ninyo ako. Payag na ako. Sabi diyan, more than my necessary foods, but he is in one mind. Christian, ang Diyos, hindi nababago. Hindi nag-iisip ng iba kung ano ang dinesign sa iyo. Yun, yung pag-upo nyo diyan. Sa akin, hindi to bago sa akin. Ang ilan sa inyo, maring na bago ang upuan nyo. Ako, dito pa rin ako sa pulpit eh. Kaya nung nakaraang taon, dito ako sa pulpit. Kayo, maring na bago ang upuan nyo. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Mahal kayo ng Diyos. Hindi kayo pababayaan. Kaya, anuman ang nais na naranasan ninyo, nais ng Diyos na inyong maharap yan upang maabot ninyo ang gusto ng Diyos. But he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even that he do it. Wala pala tayong choice eh. Isa lang ang choice natin, ang salitang, Ang salitang amen? Anong choice natin? Anong ang choice natin? Parang nadagdagan nila ng 4. Anong choice ng tao? Purihin ang Diyos! Parang computer, kung hindi mapipindot, hindi lalabas. Pwede ba sigawin natin ng amen? Amen! Yan! Amen! 75%. Pwede ba gawin natin 80%? Amen! Amen! Yan! Pasado na sa Diyos, 80%.
Hindi na ako maghahanap ng 100%. Baka mamaya batuhin na ninyo ako. Sabi dito, he desired even in that do it. Siya ay gagawa. Ito ang pinaka-favorite kong verse. Kung may favorite book ako ng Hope, ay favorite verse ko ay ang 14. Sa Hope. Sa Hope. Ano ang sabi diyan? But he permit the things that is appointed for me. Christian? Ano ba ang appointed sa iyo? Yung appointed sa iyo, may appointed ang Diyos sa iyo. Hindi pwede wala kang appointed. Kaya kung yan ang reason ng ating paglilingkod ng pananampalataya ay hindi natin ma-recognize kasi hindi mo alam kung anong appointed sa iyo. Kailangan ma-recognize mo kung anong appointed sa iyo. At ang appointed na yan, kailangan lumago. At sabi niya, for he performeth the things that is appointed for me. At ikaw ang gumagawa sa naka-appoint sa akin na destiny, na salo, ano man ang gagawin, ay ikaw ang nagpiperform nito. At ikaw ang kailangan ma-recognize kung ano ang appointed sa iyo. And many such things are with him. Ito yung sa word, sa chapter na yan, ito yung aking tinatawag revelation sa akin, personal. Ang salitang, and many such things are with him. Bigyan ko kayo ng opportunity para makita nyo kung ano ang ibig sabihin ng talata. Brother Rene, ano ang tingin mo sa talata? Anong sinasabi ng talata? Brother Mike, anong sinasabi ng talata? Mga elders, anong sinasabi ng talata? Diyan, sa dulo, anong sinasabi ng talata? At salitang, many such things are with him. Sige, bigyan natin ng break. Total, 12:00 na naman. Baka mamaya, bigyan ako ng sulat. Klaro, 12:00 na. Nang utang ka na ng 10 minutes. Tatapusin natin yan. Ang sabi diyan sa 14, and that much such things, and many such things are with him. Maraming bagay pa ang nasa iyo. In short, alam ni Job na marami pang mga bagay na pwede mangyari sa kanya na hindi pa ipinapakita. Si Job ay naghihirap na sa trials nito, pero sabi niya marami pa ang nasa iyo. Pero hindi sinabi niya, lahat yung trials. Sinabi niya, maraming nasa iyo. Si Job ay futuristic in mind. Kaya, huwag tayo maging maikli ang kaisipan. Kailangan broad ang ating kaisipan. Ang sabi niya, marami pang bagay na nasa iyo. Pero hindi niya sinabi lahat yung trials. Pero pwede sabihin ni Job na iyan ay maraming bagay sa iyo, maraming pagpapala sa iyo, nasa iyo, maraming blessing sa iyo, maraming pagpapabanal sa iyo, maraming bagay na nasa iyo, at ikaw ang may hawak nito para sa akin. Christian, this verse ay napakaganda. Therefore, I'm troubled at His presence. Therefore, I'm troubled at His presence. When I consider, I am afraid of Him. For God maketh my heart soft, and Almighty troubleth me, because I was not cut off before the darkness, neither hath the covered the darkness from my peace. Christian, anuman ang bigat nga dinadanas ni Job, na wala na, pakiramdam niya, wala ang Diyos sa kanan, sa kaliwa, sa harapan, sa likuran, pero mayroon siyang revelation. What is the revelation? Tiniyak niya na ang kanyang mga galaw ay naka-pattern sa salita ng Diyos. Dahil dito natitiyak niya na anuman ang desisyon ng Diyos ay papabor sa kanya. Because God is our judge. Sa Biblia, sabi ng Biblia, lahat ng bagay, kung kayo ay anak ng Diyos, kung kayo ay anak ng Diyos, sigurado naman ako, anak kayo ng Diyos. Maliban lang kung sabi niyo, Brad Claro, hindi ako anak ng Diyos. Anak ako ng tatay ko at nanay ko. Okay lang. Pero kung ano man ang pananaw mo sa buhay mo, that's okay. Pero tiyak ko na mga anak kayo ng Diyos.
Bakit tatlo lang yung anak ng Diyos? Tatlo lang yung women. Tiyak kong anak kayo ng Diyos! At least, kayong lahat anak ng Diyos. Ako na nga nagsasabi, anak kayo ng Diyos, parang ayaw niyo. Pag sinabi ko naman, di kayo anak ng Diyos, magalit kayo. Sabi kwento ng pastor dito, sabi niya, 5 lang ang mararapture. Sabi ng dalawa, anong sabi ng dalawa? Bakit kami? Hindi mararapture. Kung ako tinanong, sabihin ko, di ikaw lang naman nagsasabi na hindi ka mararapture. Wala akong magagawa doon. Hindi naman ako nagsabi, hindi kayo mararapture. Ang sabi ko lang naman, 5 ang mararapture. Bakit hindi mo isip na ikaw yun? Ibig sabihin, ikaw nagsabi na hindi ka marapture. Ba't ka magagalit? Kung sabihin ko hindi ka na, 5 lang ang marapture, magalit ka na. Ibig sabihin, guilty ka, hindi ka marapture. Sign of guiltiness. Ipaglaban mo. Alam mo, ang pananampalataya, birthright natin to. Ang pagiging wife of Christ o bride of Christ, ay birthright natin to. Birthright natin yan, ipinaglaban yan ni Mordecai. Ipinaglaban niya si Esther. Ang Esther, hindi naman pangalan ng Hebrew yan. Pangalan ng Persian yan. Pero kahit Esther ang pangalan niya, ipinaglaban ni Mordecai yan. Hindi. Ikaw ang magiging koindian. Hindi pwedeng hindi ikaw. Dahil pag hindi, may revelation si Mordecai na pag hindi naging reyna siya, ubos ang Israel sa 127 na bansa. Imagine mo 127 na bansa. Ubos ang Israel. May kung ang Diyos ay katulad sa panahon ni Moses, sabihin ng Diyos kay Moses, okay, wag mo na intindihan yan, mga pasaway yan, ikaw na ang papalit, ang lahi mo na. Kung si Moses naman ang sasagot, sabi, anong sasabihin ng mga tao? Hindi mo kaya iligtas ang Israel. Kaya nang sabihin ng isang pastor, 5 lang ang makutap, rapture. Galit yung dalawa. Huwag kang magalit. Sabihin mo, pastor, ako yung dalawa diyan. Yung dalawa, ako yun. Bahala na yung pastor magpaliwanag. Paano ikaw, dalawa siya, sabi mo? Kahit saan doon, ako doon. Number lang naman yun. At sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 16. Yet if any man suffer in Christian, let him not be ashamed. Kung nagsasuffer ka, dahil namumroblema ka kung paano mo isusurvive ang buhay mo, dahil sa panindigan kay Kristo, huwag kang mahiya. Dahil inaakusahan ka, dahil sabihin niya, lilong ka na. Dahil kay Kristo, huwag kang mahiya. Huwag mo ikahiya. Because the Word of God ay nakadesign yon sa kaligtasan ng tao. Huwag kang mahiya. Sabi niya, yet if any man suffer a Christian, let him not be ashamed, but let him glory God this behalf. Pag inusig tayo ng mga akusasyon na walang katuturan, inggit lang. Nung ako ay kasama ko pa si Pastor Villagonsa, marami na inggit sa ilang tao. At isa na ako doon na kinainggitan na pag darating ako sa gawain sa Binondo, welcome na welcome ako. Welcome ang sabi ng mga tao, ano ba yun yung klaro niyan? Ang gawain niya nasa south Bakit pagdating dito welcome na welcome. Tayo na di tayo pinapansin. At inaakusahan kung ano-anong akusa. Pero sabi, kung dahil kay Kristo, ay huwag kayong mamroblema. Huwag kayong mamroblema. Sabi diyan, but let him glory God on this behalf. But the time is come, that judgment must begin in the house of God. And if it first began to us, what shall the end be of them that obey not the gospel of Christ? Christian, dapat manguna ka. Magpahatol ka. Kaya habang may humahatol sa iyo, dapat ma-enjoy mo. Bakit?
you are the partaker of Christ. Because nakatayo ka sa position ni Christ. At sabi niya, walang makakatakas sa judgment ng Diyos. At kailangan ikaw mo ngayon ay hatulan mo. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa komunyon, kung hindi mo hatulan ang iyong sarili, ay guilty ka. At hindi ka worthy sumali sa komunyon ng Diyos. Kaya, kailangan kung walang humahatol sa inyo, dahil takot sa inyo, kaya hindi man kayo pwede hatulan na pangit kung maganda kayo, kasi mapapahiya siya. Pero kung hahatulan kayo na sabihin niya, panatik ka, okay lang. Bakit? Ang pagiging panatik kay Kristo ay palatandaan na you are the part of Christ. Pero huwag kayo maging panatik sa preacher. Dahil kung maging panatik kayo sa preacher, iba-iba ang karakter ng preacher. Tulad ng sinabi ko kanina, ang santol, kahit isang, isang buo, itinanim mo, kung 3 ang puno, iba-ibang lasa ng puno ng santol. Kahit pa yung pinagkunan ay matamis, ay bubunga yan ng maasim. Kung matabang, bubunga ng matamis. May mga karakter tayo na hindi puro parehas. Hindi puro parehas. Kaya hindi ako nakatingin sa mga karakter ng tao. Hindi ako nakatingin. Ang hinahanap ko yung karakter ni Kristo. Kaya sabi niya, for this time is come, the judgment must begin in the house of God, and if it first began to us, what shall the end be of them that obey not the gospel of Christ? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly, the sinner, appear? Kaya yung mga tao magagaling magmamalinis, iyan ay tinatawag nila, may mental gap, may mental problem. Yung mga taong laging nakatingin sa mali ng iba, ay hindi nakatingin sa mali niya, may mental problem yun. Hindi natin pag-uusapan yan. Pero pag pinag-usapan natin ang topic na anima, ay doon natatalakay yun. Yung mga problem ng mga karakter ng tao sa utak ng tao. Kaya, wag na natin pag-usapan yan. Punta tayo sa karakter ni Kristo. Si Job, si Kristo dumaan sa judgment. Ang mga anghel dumaan sa judgment. Tayo ay dumaan sa judgment. Kung walang nagja-judge sa inyo, ay hatulan na ninyo ang sarili ninyo. Upang makita nyo kung anong quality kayo mayroon. Kung kayo ay maasim na puno, edi okay lang. Basta marami naman nagkagusto sa maasim. Kasi amen. Ngayon, ninegosyo na yung maasim. Yung tinatadtad yung santol na maasim, tapos ginagawang nasa buti. Ang tawag niyan, nasa buting santol. Mayroon yan. Yun sa sinantulan ang tawag. May bagoong, may matamis, may maasim. Lahat-lahat nagagawa na yan. Ang importante, magpagamit kayo sa Diyos. Pero ang karakter natin mga Pilipino, mahilig matamis. Ingat kayo sa sobrang tamis. Yung magagaling manalita, parang matamis ang dila, at tapos nakumbinsi ka na, susunod yan, mangungutang na sa iyo. Maigi kung mangutang lang. Sasabihin niya, hindi, Brad, magnegosyo ako. Sabi ko, may nag-approach sa akin, Brad, negosyante ako. Hindi ako mag-negosyo. Patingin nga sa plan mo ng negosyo. Wala ka naman plan. Ako, magbibigay sa'yo ng plan ng negosyo. Ito, ikaw magbigay ng pera sa akin. Ito yung plan. Sabi niya, ang ganda ng plan, Ang problema, sabi niya, wala rin ako pera. Parehas pala tayo walang pera. Kaya puro plan na lang to. Kaya ang magtanim na lang tayo kay Kristo. Walang kalugi-lugi kay Kristo. Lagi tayong tagumpay. Lagi tayong umaasa sa nais ng Diyos. Kaya Christian, hindi ko pahabain dahil baka hindi na ako pabalikin sa pulpitong ito. Salamat at purihin ng Panginoon, tayo ay manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, purihin ka, sambahin ikaw. Narito po ang iyong mga salita
ay sinikap namin mailatag kung ano ang pananampalataya, kanino ang pananampalataya, saan pupunta ang pananampalataya, at kung paano patatagin ang pananampalataya, at kung paano kami tumayo sa pananampalataya. Lord, tulungan mo ang gawain ito, tulungan mo mga kapatiran, at ikaw ang Diyos na mapuri, malugod sa bawat isa sa amin. Salamat sa tayong dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Palapakan natin ang Panginoon.